Hindi lang daw mga local drug lord kundi pati mga international drug organization pinagbabantaan na rin di umano si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng kampanya kontra droga ng pamahalaan. Target ng PNP na mapasuko ang mga sangkot sa droga sa loob ng 6 na buwan, alinsunod sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nasa ikatlong buwan na raw ang kanilang kampanya, tila hindi na nadaragdagan ang kanilang mga huli. Live mula sa La Union, may report si Mariz Umali. Mariz. Kara sa pagtungtong nga sa ikatlong buwan ng pulisya sa kanilang kampanya kontra droga, aminado si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa na sila ay nahihirapan at nagagahol sa oras pagdating sa kanilang pagkamit sa target na mahuli o di kaya ay mapasuko lahat ng mga drug personalities sa loob ng 6 na buwan. Kaya naman tuloy-tuloy ang sinasagawang pag-iikot ni PNP Chief de la Rosa sa iba't ibang mga police regional offices para personal na mahikayat yung kaniyang mga tauhan na dagdagan pa ang kanilang pagsisikap pagdating sa gyera kontra droga. Bulto-bultong marijuana plants na nagkakahalaga umano ng 2.7 billion pesos mula sa mga plantasyon sa Kalinga at Ifugao ang sinunog sa pangunguna ni De La Rosa. Bukod pa yan sa nakumpiskang mga kemikal na kayang makagawa ng 600 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos na nakuha naman sa Apayao. Sa pagbisita ni De La Rosa sa Police Regional Office Cordillera, ibinida ang halos 4.8 billion pesos na halaga ng mga nasabat na iligal na droga, isa sa pinakamalaking operasyon ng pulisya. Pero sabi ni General Bato, we are now running out of time. 2 months has passed already. Not only double, triple, or quadruple our efforts in order to hit the targets. We cannot afford to fail the Filipino people. aminado si Bato ngayong nasa ikatlong buwan na sila ng kampanya, tila di na nadaragdagan ang kanilang mga huli. Kulang pa talaga. Dahil yun nga, napakataas yung tinatarget natin, 1.8 million. According to DDB, mayroong 1.8 million current drug users. They still have to step up their campaign dahil nga, we are falling short of our target. 2 months has passed, we are left with 4 months and yet we are stagnant at 600,000. Kaya may mas mahigpit pa siyang bilin sa mga commander ng iba't ibang unit. I have given my full authority to my regional directors to relieve non-performing or below par performing provincial directors and city directors. Pag sinabi ng Presidente na hindi siya satisfied sa performance ko, then I will step down. Sakto naman sa pagbisita ni Bato sa Cordillera ay may ipinresinta sa kanyang aabot sa 1,400 na mga sumukong lulong umano sa droga. Huwag kayo sumama doon sa number na mamamatay. Huwag na kayong dagdag pa doon. Ayaw ko na. Ayaw ko na humarap sa Senado. Isiniwalat din ni PNP Chief Director General Bato de la Rosa na habang umiigting ang kanilang gyera kontra droga, ay tumitindi rin ang banta sa kanyang buhay. Hindi na nga lang daw mga lokal na drug lord ang nagbabanta sa kanyang buhay, kundi pati mga international drug organizations na labis na raw naaapektuhan ang kanilang kampanya kontra droga. Obvious naman, di ba? Sinasabi ni Presidente, wala dito yung mga malalaking drug lords. Ando sa ibang bansa. Galing sa China, Hong Kong at saka Taiwan. Pagkatapos sa Benguet ay tumungo naman si De La Rosa rito sa La Union para bisitahin din ang kanyang tropa rito. Kara, bagamat napakalakas ng ulan kanina dito sa La Union ay hindi naman napigilan yung pagdaraos ng programa dito sa Police Regional Office 1 at kani-kanina lamang ay natapos na rin yung isinagawang command conference ni PNP Chief De La Rosa sa kanyang mga tauhan dito sa Police Regional Office 1 dito sa La Union. Kara? Mariz, curious lang ako, no? Kasi meron kang pinakitang video kanina nung pag-dispose doon sa marijuana na parang nilagay sa mga 3 tumpok or 4 na tumpok tapos sabay-sabay na sinunog tapos umusok ng napakaraming usok. Ganun ba yung talagang proper way of disposing marijuana? Because I'm just concerned doon sa community or yung sa mga tao na nakapaligid doon kasi parang nakita natin ang dami-daming usok na nagmula doon sa mga marijuana na sinunog nila.
Yes, Kara, normally ganun talaga yung isinasagawa nila. Although hindi naman talaga yun yung talagang buong 2.7 billion worth of marijuana plants na kanilang talagang nakuha. Kumbaga, kabilang lang yon, and it's kumbaga parang ceremonial na burning lamang para ipakita na talagang ito ay sinisira at hindi na maibabalik pa sa merkado, hindi ito makakabalik dun sa mga posibleng tao na makakapag-recycle at kumbaga maibebenta. Kumbaga ang sinasabi sa atin, ito yung portion o yung dami na hindi naman talaga magiging hazardous talaga sa kalusugan ng komunidad. And as a matter of fact, kanina nung sinimula ng sunugin, lahat naman ng mga tao na naroroon ay binigyan ng mga mask at hindi naman talagang nanatili kaming lahat doon to witness the completion of the burning. Pagkatapos lang nung ceremonial burning ay nag-alisan na rin kaming lahat at tumungo na sa mas malayong lugar para sa isang press conference at sinundan naman ito ng command conference. But again, hindi yun yung buong bulto ng 2.7 million worth of marijuana plantation na nakuha dun sa mga lugar na yon, because there is a proper proper way. Yung iba ay marahil ay binabaon para talagang hindi na yun magamit Kara. Pero in the meantime, that is just the ceremonial way of burning and destroying the marijuana plantation, the marijuana plants that were discovered, Kara. Okay, Maris, kaugnay naman dito sa kampanya kontra droga, meron na bang bilang ang PNP ng ilan na ba yung mga opisyal ng PNP na nasibak sa pwesto dahil dito sa kanilang kampanya kontra droga? Alam mo, Kara, dun sa listahan ni Presidente Duterte na around 98, if I'm not mistaken, na mga police officials na kabilang allegedly dun sa involved sa droga, merong 40 plus, around 42 or 43 na nasibak na sa kanilang mga pwesto. Nasa floating status na sila at nasa kustodiya sila ngayon ng police holding and administrative unit ng Camp Crame. So sila ay sumasailalim sa investigasyon ngayon ng Internal Affairs Service kung ito ba ay magtutuloy-tuloy sa summary dismissal proceeding o di kaya ay posible pa silang ma-reinstate sa kanilang mga dating pwesto o malipat naman sa iba pang mga pwesto at manatiling mga pulis. So sa ngayon, wala pa talagang bilang exact na number kung meron na talagang totally natanggal from the service, pero right now, those 40 plus people are undergoing investigation at considered technically sila ay nasibak na from their post, kaya nga nasa floating status na sila ngayon pending the investigation. At meron ding mga iba, Kara, na nalilipat naman from nabalitaan natin dati from Quezon City, from different districts in Metro Manila. Sila ay nasisibak sa kanilang pwesto, nalilipat sa ibang mga areas like in Mindanao, sa mga Sulu, Basilan, doon sa mga areas na sinasabi ni PNP chief na talagang dun sila ililipat kapag talagang hindi sila nagpapakita o hindi masyadong maganda yung performance nila dun sa kanilang present na post. So sa ngayon, so far, walang exact number na binibigay sa atin yung PNP, but we've reported cases before na merong around 80 plus na natanggal from Quezon City, for example, tapos meron din sa SPD. Lahat yan ay kinakalap pa ng pulisya para ibigay din sa atin kung ilan talaga yung exact number of those police officers who have been relieved from their posts, Kara. Maris, bukod doon sa La Union at saka doon sa mga probinsya up north na binisita ni PNP Chief De La Rosa, may iba pa ba siyang mga naka-line up na probinsya na kanyang bibisitahin pa? Yes, Kara, as a matter of fact, talagang buong Pilipinas naman, yung iba't ibang mga police regional offices, there are 18, lahat yan iikutin ni PNP Chief. But right now, after itong Northern Luzon, itong PROCOR or yung Police Regional Office Cordillera at Police Regional Office Region 1, next week nakatakda siyang dumalaw sa Region 3, and I understand meron din siyang schedule to visit Bicol Region. Kara? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.